kalibutan. So, paano pala natin mapalago ang atong Sabbath school? Pag-abihin ng water, kapag-minister ko, paano man, ano man natin. So, one thought that comes up in my mind was this bad habit na many of us, including me, makonsider ko man siya as our great obstacles. Hindi lang sa pag-eskwela, hindi lang sa trabaho, but also sa ating na pag-alagad sa Ginoo. And that is procrastination. What is procrastination? It says here, procrastination is the action of delaying something that must be done. Ano siya ang mentality of saying, ay, karon ko na lang itapuson, ay, buwas ko na lang ni obrakon, ay, buwas ko na lang ni asikasuhon. So, mo na, mayroon pag-ed nga, few hours, mayroon na iba, ay, mag-alarm ko be 5 o'clock, kaya gusto ko mag-early ka sa church, magluto ko early. Ay, doon, alas 5, nag-alarm ng miyahang clock, tapos ginipalo niya man kaya, katulugod pa mga karoon na lang ko karoon na lang ko mag-prepare, matulog ko dana, hasta na nag-alas 9 na, o nalig na ka to sa church. So, may araman iba na, ay, ko dana din, cellphone na ko, karoon ako mag-worship, walang delaying, paper nila kagap na ginapa, o ginaulan ko ang mabot na gusto ni mo buhaton. And then, to the point, nga na-consume na yung time, na-waste na ni mo ang muna na time. So, sino ang makarelate sina? Isang kamot. Wala. Ako, and this is also my experience. Makarelate ko sila, ay, karoon na lang ko ni buhaton, ay, karoon na lang ko ni Ana. Sa buhaton, nag-Facebook na. Especially no, kung like, kasakalin ka sa work, nga kapoy kay ka ba, Diyos, labi na, sa abang nga duty is 12 hours. So, since I was assigned sa ER, medyo ko, night time na whole day, nga kisa gamay lang yung kamar bilang may time din nga, buta kami sa pasyente sa busy, tapos, makahanap ko pag-abot sa boarding house, hindi ko na mag-uba sa sinina, tapos dito na nakawaga sa bed ba, maroon na lang ko mag-prepare ng lutoon, like nga maroon na kumakaon, tapos lang nagpiyungan ako galing sa kakapoy, wala na ako pag-bugta ko, lalas na hindi na gali. So hinana, so mames, hindi mo, dinisek mga mo lang, nalagi ako kauno, so diba, it's not good. So, I have here mga kadoran na tips kung paano na ito na ma-overcome mga muna nga ugali. So, number 1, nga, ewan ko sa kaugalingon, makasi ng tanong nga, conscious ka ba? And then, tinapan nga, gapag-guilty ka man, nakabalo ka, hindi mayo. So, number 1 here, I have 5 tips how to overcome procrastination. Number 1 is, make a goal instead of dreading things. So, nga pala, we are dreading of things. Is it because we are difficult, nabundayan mag-manage sa ating time or sa ating plano? Or is it because we are afraid to fail or succeed? Isa ka na, may naman iba na batian ko mga balgaan sila part. Ay, hindi lang ko bigay ka ng kuwan, ka ng starter ko. What if mag-present ko sa tubangan, katawan ko, is because I'm this, mas-starter ko, balipatan ko, So we have all that negative things na alang sa tumay, kaya naman iba na or is it because naburingan ta sa akong nakabutang, that's why hindi na ito buhaton, or uninterested kita? Like for example, mahambal kita, mabasa ko Bible. So, and then sa pagbasa ng Bible, you find it boring. And then, mag-cellphone na lang ko, malingaw pa ko doon, sa inana, nga mga thinking. And then, sa pagbuhat na doon sila ng mga negatives, wala na ito na-consume na itong time. And sa time nang nakasanayan na nato, we keep going and repeating the cycle of wala na siya improvement sa ating hindi na productive sa eskwelahan, hindi na productive sa trabaho, hindi na productive at even at church. So one thing na akong ginagawa na tips na ako na like, after ko work, pag-abot ko na sa balay, dapat ginapaminsar ko ginadayon sa akong self nga,
Juliet, eat first before you, before ka magtulog. Worship first before ka magtulog. So, first things first. Sumaujo na ako ginabuhat mga kauturan. Kay, the longer the time, ako man siya mag-suffer kaya akong health, grabe lang ba. So, muna mga kauturan, make a plans or goals. Mag-imagine ka dapat goals, nga dapat imo na siya nga ma-overcome, nga ano na, nga habit. Philippians 4:6 it says here, in nothing be anxious, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. When you feel dread coming on, pray to God. So, make goals instead of dreading things. Second is value your time. So, we only have a set number of days to live on earth. Do God's will and fulfill our divine purpose. We can't afford to waste time and be ineffective for His kingdom. So, makauturan kami sa Rotamano na we only live one day at a time. Wala tayo kabalo kung saan o tadikhi sa kalibutan. And let us remember na we are the steward of time. Ang time, ginatugyan mo na sa Ginoo sa aton. How are we going to use it? Diba? At the end of, well, cellphone ka. After, hasta nga balubat imong cellphone, kung sa imong nabuhat, after anak, is a question na something imong na mapamangkot mo sa imong nga kaugalingon. It says here, therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. Make the most of your time, because the days are evil. Use your time wisely, and that is God's command that you do so. So, yun mga kauturan, value your time. Third is refuse to be lazy. So, it says here, a lot of people deny that their procrastination habit has more to do with laziness than anything. We all like to look around and be coached potatoes from time to time, but don't make it a habit. So, I remember nung kauturan, sometimes magano ko bala, kadto da sa downtown, maglabay-labay ko da, kay may makakita ko da ng mga, mga bata, ang palabo, ikaw. And then, makita mo man sa'yo lang ang kadako lawas, tapos, sige pakilimos. Tapos, una man sila yung ginajudge for it, but if we keep doing that, no, at then, kita mismo, dili naman yung kamot sa tumagalingon na makakaunta, nga makafit ta sa mga tao. So, ingon ana, magbalik-balik lang din nga magpunta. But if we do things nga like, mandrabaho ko, nga like, parang makapid ko sa akong kagalingon. So, there's that, friends, na makauturan. It says here na, sa Proverbs 10:4, the lazy hands down make for poverty, but the diligent hands brings wealth. So don't be lazy, otherwise you'll hinder your own success or improvement and remain stuck in the cycle of lack, frustration, and mediocrity. So, number 4, second to the last, it says here, strive to be more like Jesus. So, Jesus was a hardworking, no excuses, get it that kind of guy. He's a kind of guy no nga, like, naka na siya gusto nga buhaton ba, yari na buhaton, hindi siya para sa atin ba, ay, karoon na lang na. So, he stayed focused on his mission and didn't shy away from what he was placed in the earth to do. So, if you're struggling with procrastination, let us work harder to imitate our Savior. In John 9, 1 John 9:4 says, I must work the works of him that sent me. While in this day, the night comes when no one can work. So, samtang no man pakita hierarchy, first things first. Let us follow Jesus' example. Kaya basta inong wabot niya ang time na mag-prepare kita kung wala hinaang tanan. And then last, know that God has with you. So as we serve God, sa mga
adlaw nga nagian nato sa atong kabuhi sa mga difficulties nato nga nagian or struggles nato in life, know that God is continually working in each one of us and He's molding and refining our characters until we are ready for a greater purpose. Igilat nato sa unahan. And being confident, no, na God is working in each one of us. It's not yet finished. He's working, that God's power is working in us and strengthening us to do all things is a big part of overcoming procrastination. And if you find yourself twiddling your thumbs when you should be working with your hands, let us remember Philippians 4 verse 13 says, I can do all things through Christ who gives me strength. So, ano kayo ito makalaturan? First, make a goals instead of dreading things. Second, value your time. Third, refuse to be lazy. Fourth, strive to be more like Jesus. And lastly, know that God has equipped you. Yung makalaturan, while I was striving to do these things, one thought that comes up in my mind, na kisa sa atin nga kabuhi, kinahanglan ko nga mag-procrastinate, hindi lang sa eskwela, hindi lang sa trabaho, but also sa atin nga kabuhi mismo. Kisa makahambal kita nga madamo kita time, and then, at saka arat nata sa deathbed, arat nata sa hospital, saka pa nato ma-realize nga, ay, dapat galing na ara ko, manamig na deeper relationship sa Ginoo, ay, dapat galing na ara ko, close relationship sa akong family, na ako namin na relationship sa akong anak, ay, dapat gali, dapat gali, nag-alagad ko sa Ginoo, sa buhi ba? Kay, my dear brothers and sisters, we are prone dyan na mag-procrastinate. But let us remember na ang ating nakabuhi dito sa kalibutan ay limitado lang. Na just like this cellphone, na kinanglan siya i-charge para to make it work. Sa ating nakabuhi man bilang tao makasasala na disconnecta sa source of life. And tungod sini, limitado lang ang ating nakabuhi. I also remember when my mother died 6 years ago. She died at the age of 47. So, naka-question ako, Lord, why so early? Ara walang dili makaready nga mamatay mo pero imong mama. And then, nagunahon ako nga thinking pala sa iba nga ay ang iba napatay sa tiyan pa lang. Ang uban namatay 2 years old pa lang. Ang iba napatay 1 year old pa lang. So, I am more thankful dapat nga akong mama nakalabot pa of 47 years old. And muna makaturano, we do not know sa atong kano din sa kalimutan, wala ta kabalong kung saan ang takwaan sa Ginoo, wala ta kabalong kung saan ang end sa aton nga kabuhi. That's why we need to be always ready. O aton nga paningkamutan to overcome that habit. It says in Psalms 90 verse 12, Lord, teach us to number our days so that we may gain a heart of understanding. Sabi ni David. At ang sabi naman sa iya anak, it says here, it is better to go to the house of feasting a morning than to go to the house of feasting. Kaya nga aman. It's because sa pagkabalo nga limitado lang ang ating kabuhi. When we go to the house of mourning, dito na ito ma-realize kung ano ang dapat i-value, tagaan na ito una o bili, kung ano ang dapat na ito unahon sa ating kabuhi. Diba? Dami paminsaron mga kauturan na samtang may ara pa kita enerhiya or samtang subong may baskog pa kita, nabi paminsaron nga ang aton nga mga nakauban, ang aton nga mga
we will learn to define life backward in order to lead it forward. So that's all. God bless us all.